So, as we all expected, may pinakukulong na nga, no? May sinight in contempt na, no? Kahapon. Kaya, naku, panoorin kung sino-sino yung sinight in contempt dito, guys. Sa video ni Pinoy Views and Opinions. Kaya, gusto-gusto ko talaga to siya, guys. Kasi panay, alam mo yun, tawa lang, good vibes lang sa kanya, eh. Eto guys, panoorin natin to Sastro Gando Sasot, kulong! Jeffrey Eric Celis, kulong! Doktora Lauren Badoy, kulong! Oh, yan talaga ang triple, mga kababayan. Oh, triple contempt na inilabas ni Boy Contempt, mga kababayan, si Paduano. Sa tatlong DDS vlogger na sinasas, ka Eric at si Lauren Badoy, mga kababayan, dahil sa hindi daw nila pagdalo. Diyan sa ginagawang hearing ngayon sa TRICOM, graban daw ng fake news. Kaya mukhang pinapatugis na, mga kababayan, ang tatlo. At sa tatlo, mga kababayan, mukhang si Dr. Lauren Badoy lang andun dito sa Pilipinas. Dahil alam naman natin na nasa abroad itong si Sas at saka si Ka Eric. At humihingi na sila ng tulong, mga kababayan, sa DFA. Nasa Beijing, China kasi si nasa Beijing, China si Sas. If I'm not mistaken, oo. Ginagawa na talaga nila lahat, no? Para lang talaga, nako. Gusto kasi ni Sas Rogando mag-connect na lang, no? Via, alam mo yun, via Zoom. Pero, ewan ko, ba't ayaw nila? Ewan ko nan... FA para malaman ang kanilang kinaroroonan. Grabe. Grabe. Panoorin niyo po, ha? Miss Committee to take action on this. Mr. Chairman. Mr. Chairman. Chairman. Yes, Honorable Paduano. Mr. Traps. Chairman, on record, I have with me a letter from Miss Alan Troy Sas Rugando Sasot. Si Sas, mga kababayan, ang pangalan niya, Alan Troy. First and second reply. Pinipilit nilang papuntahin si Sas dyan, mga kababayan, na andyan yan sa ibang bansa. Baka hihingi sila ng tulong sa Interpol na naman, mga kababayan, para hulihin si Sas. Dahil tinatalo ni Sas, mga kababayan, engagement ng mainstream media. Grabe. Halos kalahating bilyon, mga kababayan, ang engagement ni Sas. Samantalang ang mainstream media, hindi man lang umaabot ng ganyan. Ngayon, mga kababayan, mayroon ng contempt order o detention order, mga kababayan, na ikulong ang tatlo. Kasama na si Sas. So, Miss Sasot is still the same, no? She is. Hindi niya alam, mga kababayan, kung he or she. Sige ka, Karaps. Di ba nagagalit si Sas, mga kababayan, na tatawaging Sir and Mr. Well, igalang natin, mga kababayan, para sa kanya, she na siya, she. Karaps, anong sabi mo? He siguro. Anyway. He siguro. She is residing abroad in Beijing. And once again, ando na pala sa China si Sas. Yes. Akala natin sa the Netherlands. Pero parang nagmamasteral, mga kababayan, doon nag-aaral. The reply is still the same. Now, Mr. Chairman, with this, we have invited her. Ayusin mo. Him or her? During the first hearing. Her. Natawa siya, mga kababayan. Kasi confused siya kung him or her. Her. During the first hearing. First hearing, and this is now the fourth hearing, Mr. Chairman. Tandaan mo, Karaps, pwede kang kasuhan niya ng discrimination o gender discrimination. But, Mr. before I move for the status of Miss Alan Troy Rugando Sasot, Mr. Chairman, may I respectfully move that we will ask the DFA and... hihingi pa ng tulong sa DFA, mga kababayan, para tugisin si Sas. Ha? Bureau of Immigration. Wow! Hoy, Sas, mag-apply ka na lang ng asylum. Huwag ka lang umuwi sa Pilipinas. Miss Sasot. And for the two agency to report to this committee, grabe, no? Gagamit ng resources ng mga kababayan, ng gobyerno, para lang tugisin si Sas. Ang ni-request ni Sas, mga kababayan, hayaan nyo akong mag-join via Zoom para hindi nagagastos. Yes. Long distance Ayaw nila, mga kababayan, dahil hindi nila makukontent Samantalang yung mga kriminal, mga kababayan, na dinala nilang witness laban kay dating Pangulong Duterte, hinayaang mag-Zoom.
so that we will know what's really the status of Ms. Sasot. And with that, Mr. Chairman, since 4 invitation, and that includes a subpoena at testificandum for Ms. Sasot, may I respectfully move, Mr. Chairman, that we cite in contempt Contempt! Ms. Yes. Sasot. Expectation na natin yan, guys. Grabe talaga, no? Alam mo yung sagot ni Miss Sas, nako, abangan nyo yan kasi magre-react din tayo dyan sa sagot ni ni Sas Rogando Sasot, no? Sa pa-contempt ng TRICOM sa kanya. Nako. Refusal to Ang problema niyan, mga kababayan, kapag mapakontempt yan, hindi na yan makakalabas until kingdom come, matapos yung 19th Congress. Kagaya ni Colonel Grijaldo, mga kababayan, na wala ng hearing, andun pa rin sa detention center. Pero okay lang, malapit na rin naman matapos yung 19th Congress di ba? Hanggang, ano lang ba sila? Hanggang May, hindi pa. Parang hanggang June 30 yata, yung katapusan ng di ba? Ng 19th Congress. Okay lang, pagkatapos nun, tapos na din naman refusal to answer summons without legal excuse. So, Mr. Chairman. Is there any objection? Contempt, kulong na. Second. Second demotion agad. Is there any objection? There being Kulong si Sas, motion is mga carried. kababayan. Second, Mr. Chairman, is Teka naman. subpoena at testificandum Pena. Lanta. was also issued to Mr. Celes, Jeffrey Celes. Si Ka Eric. An invitation. Wala na yan dito sa Pilipinas. Dahil nanganganib ang kanyang buhay, mga kababayan. Sinabi ni Ka Eric na mayroong threat sa kanyang buhay na ipapagurgur siya. The Shocos order and the subpoena at testificandum was Sa issued Pina, hindi sa Pena. to him, but still, he is not present in today's hearing, Mr. Chairman. And before that, Mr. Chairman, I have some information that Mr. Chachawan. Celes has left the country. Wala na dito sa Pilipinas. So once again, Mr. Chairman, Chachawan. I respectfully move that we will direct the Department of Foreign Affairs and the Bureau of Immigration to the status of Mr. Celes. So move, Mr. Chairman. Is there any second? Any second from the members? Second. Any objection? There being Grabe, none? automatic ang mga mga kababayan. Motion's carried. Basta na. Contempt na, automatic na. Second demotion. Next, Mr. Chairman, I respectfully move that in violation of Section 11, Sino pa? Pangatlo. a refusal to answer summons Walaan nyo, sinong pangatlo? without legal excuse. I move that we cite in contempt Mr. Jeffrey Celes. So move, Si Mr. Ka Chairman. Eric. Any second? Any objection? There Yan being pala, none, pangalawa motion's pa lang yan, ha. At lastly, Mr. Chairman, for all those Sino pa? the last one is Si Doc for Lorraine. Miss Lorraine Marita Blang Badoy Partosa. I Grabe. have a letter Pag ilang kulong na yan ni na Doc Lauren Badoy at Ka Eric dyan, di ba kinulong na yan dati rin? Nag-hunger strike pa nga sila. this committee with regards to With regards na naman, magagalit sa panino yan, walang S daw yan. the With regard. subpoena at testificandum that was issued to Miss Badoy. She's now in Hong Kong. Wala rin pala. Sa Pilipinas si Lauren Badoy, mga kababayan. Paano nyo masasabi na yan? Hindi pa yan uuwi until magtapos yung 19th Congress. Dahil after, mga kababayan, matapos ang 19th Congress, hindi na effective ng subpoena. Yes. And attached is the travel schedule and ticket. Before I move, Mr. Chairman, I respectfully move that once again, may we ask the Bureau of Immigration to the travel records of Miss Badoy. So move, Mr. Chairman. Grabe, no? Gagamit talaga, mga kababayan, ng puwersa. Motion's carried. Now, Mr. Chairman, may I respectfully move Chachapan. that we cite in contempt Miss Badoy Partosa Tulong! Section 11, paragraph A of our internal rules for refusal Grabe. and summons without legal excuse. So move, Mr. Chairman. Any objection? Hindi ba excuse yang nandun sa ibang bansa? Hindi yan legal excuse? Gusto nyo pa uwiin? Paano kung mayroon yan mga agenda doon? There being none. Okay lang sana, no? Kung sila yung magbibigay ng pamasahe. Siguro yun. Pamasahe tapos,
Airbnb na din. Ay, wag Airbnb. Hotel talaga. Hindi ako papayag pag hindi naka-hotel. Motion's carried. Now, in the case of Miss Mary Jane Kiambao Reyes, which is why we have received a copy of her Si letter, MJ. is now abroad, and for the record, she was She! Ito no, hindi alam ang pronouns mga kababayan. Babae, she. Lalaki, he. present last hearing, Mr. Chairman. And with this, Mr. Chairman, Magchichaman. was just invited into today's hearing, and I think the content of this excuse letter is valid. So, me might as well invite Miss Mary Jane Kiambao Reyes for the next hearing, Mr. Chairman. Now, in the case of Grabe. Mr. Aaron Peña, So, kailan pa talaga to matatapos? Kasi next hearing, i-invite na naman daw. Ilang hearing ba to meron sila? Nako. he was also present in the last hearing, but now I sent us a letter reply to the invitation to today's hearing. Ubos ang mga Duterte vloggers. Nasa Davao po siya ngayon. Oh. Tapos may event. No? So, since he was present last hearing, once again, Mr. Chairman, we will just invite Mr. Aaron Peña in the next hearing. Now, in the case of... Nonsense na ito mga kababayan, ano ito pagpapatawag nila ng mga hearing-hearing na Correct. ganito na magtatapos na ang 19th Congress. Wala na lang Gumagastos lang talaga sila, no? Gumagastos lang at pinipilit lang talaga nila patahimikin hanggat maaari, hanggat wala pang eleksyon. Yun talaga yung target nila na tumahimik talaga yung mga yung mga kritiko para manalo sa sa eleksyon. lang makakraft na batas mga kababayan eh. After magtapos ang 19th Congress mga kababayan, back to zero na naman yan sila. Correct. Mr. Ernesto Ito, ang gigipit na lang ito mga kababayan. Correct. Abines Jr. and I Mr. totally Elmer agree Hugalbot. po. That Si was issued EJ to Hugalbot. Last hearing, we have received a copy, a reply letter coming from both Mr. Abines and Mr. Hugalbot. Taga Cebu yan si EJ Hugalbot eh. And again, the reason why they're not present in this hearing is all about their financial capacity to spend Sige, ilibre Correct. ninyo. in attending this hearing. That's why, Mr. Oh, Chairman, eto na mga kababayan, nagsasayang lang ng pera Yes. They don't care. Ang dami pera ng Kongreso mga kababayan, pero kung iisipin mo, pera yan ng taong bayan. Gagastos ka, i-sponsor na lang ng ticket mga kababayan, tirahan ng ganon. And for what? All of this nonsense na mga kababayan dahil magtatapos na nga ang 19th Congress. Yes. Hindi na yan matatapos. Waste. Paano pa sila makaka-craft ng legislation? No? Matatapos na nga yung Kongreso. Naku, ewan ko talaga sa kanila. Naku. Of money. I respectfully move that we will once again issue the subpoena anticipicandum to both Ernesto Grabe, Abines and Grabe, ang Mr. dami Elmer pinagsapina. Hugalbot, and for this committee to address the issues of financial capacity of Mr. Pati financial mga kababayan, Good job. EJ Hugalbot. Tutulungan ka raw. Abines. I-address na nila yung financial capacity. Grabe. Nako guys. Thank you talaga for watching. Anong masasabi nyo? No? Pinag-contempt na lahat. Kaya guys, nako, hindi naman tayo matatakot kasi hindi naman tayo nagmumura, hindi naman tayo gumagawa ng mga fake news. We are just reacting, no, sa mga videos ng mga DDS vloggers. Kaya thank you guys for watching. Have a great day. God bless.